sana pag-uusapan natin yung mga top affordable expressway legal 400cc up bikes na below 300k. So yun, ito yung affordable as in talagang pwede nating makuha. Tas yun na, larga na tayo sa expressway, diba? So alam naman natin dito kasi sa atin, actually sa Luzon nga lang eh. So dito kasi sa atin napakaselan sa CC ng motor. Kung gusto mong mapadali biyahe mo, kailangan mong mag-expressway. Kaso ang requirement sa expressway, kailangan 400cc up yung bike na gagamitin mo. Unang-una sa listahan ng ating top affordable 400cc bikes is ang number 1, Dominar 400 UG ng Bajaj. Okay, siya yung top 1 kasi presyo niya nasa around 199,000 kung tama yung pagkakaalala. Hindi ko alam kung may butal, pero for only 199,000 meron ka ng 400cc bike na gawa ng Bajaj and Kawasaki. Actually, yung Bajaj kasi, ginawa nila tong Dominar in partnership with Kawasaki naman. So, di ba, parang sasabi kasi ng tao dyan, Bajaj naman yan, hindi naman yan Kawasaki. Bajaj as in from India, di ba? Sobrang okay din naman ng Bajaj eh. Sila nga gumawa ng mga Rouser series, di ba? And okay din naman. Wala namang issue. Pati, imagine itong Bajaj na to na partner nila si Kawasaki. And para sa isang company na maka-work si Kawasaki or magkaroon ng talagang close connection with Kawasaki na talagang part ng Big Four, ibig sabihin ganun sila ka-okay, ganun sila ka-trusted din kasi nagawa nilang makipag-collaborate, makipag-connect with Kawasaki, di ba? Na napaka-established na brand na. Uy, ang galing. Itong helmet. Charot. So kaya parang even at its price point, 'di ba? Hindi natin basta-basta masasabi na hindi reliable tong si Bajaj Dominar kasi imagine dineliver ni Kawasaki yung Bajaj bikes dito sa atin. So parang kahit papaano pangalan na rin nila yung nakataya diyan eh. So ayun, taking the top 1 spot, Bajaj Dominar 400 UG. Actually UG ata yung version na available ngayon. Yun yung touring ready na. May mga top box bracket na, may mga handguard na, gano'n. So taking the top 2 spot naman, si Bristol BR400. Ay, actually itong Bristol na to, isa siya sa mga bagong brand din dito sa Pinas na alam ko Chinese or pa-correct na lang rin, either Chinese or Taiwan brand siya. And itong Bristol BR400 ay ano to eh, parang classic bike for only 238,000 pesos. Kayo gusto nyo ng parang mga classic retro style na parang cafe racer. Actually mga cafe racer yan yung mga classic styling na bikes na naka-clip on. So medyo retro yung datingan nyo, makaluma, pero naka-clip ons kayo. So sporty pa rin yung position. So yun yung cafe racer kumbaga. Parang mga sinaunang racing bikes ata. Yun yung pagkakaalam ko, kaya sila cafe racer. Ilang beses ko na itong nasasabi sa vlog, iba talaga sa feeling kapag sub-sub yung riding position nyo. Napakasimpleng bagay pero promise, kapag nakasakay kayo sa sub-sub na motor, iba yung parang adrenaline kahit papane. May parang nabubuhay sa inyong racing spirit eh. Mustang okay. GT. Ayun. Ang next sa ating pila naman ay ang CF Moto NK400. Actually ito, isa to sa mga pinakasikat na motor dito sa Pilipinas ngayon. Yung tipong talagang kahit saan lugar ka makakita ka netong NK400. Kasi nga for its affordable pricing, 400cc na bike na, and napaka brusco, napaka macho. Gawang CF Moto pa. Actually CF Moto alam ko Chinese brand din siya, pero isa siya sa medyo umuusbong talaga eh. Talagang umaangat siya ngayon eh, kasi lalo na yung 2023, 2024 talagang nantadtad sila ng mga bagong models dito sa Pilipinas. Di ko sure kung talagang magkakaroon pang bagong NK400 kasi alam ko NK450 na yung ipapalit nila dito. Pero kung may available pang NK400,
For only 248,000 na NK400 ka na. Naked bike to. Ang common issue lang naman dito ng mga tao is yung pagiging ano niya, mabigat. Kasi para sa 400cc, alam ko nasa 200 plus kg siya. So medyo mabigat yon, lalo na kung ikaw bilang beginner sa higher cc bikes, gusto mo lang talagang mag-expressway, medyo iindayin mo yung bigat na to. Well, kailangan ko maglalabas sila ng mga bagong models kasi may NK450 na. Speaking of, pasok muna kayo din. Speaking of NK450, yun din yung kasunod natin sa pila. Pang-apat sa pila for only 262,000, nagdagdag ka lang ng almost 14K mula sa pricing ng NK400 natin. Meron ka ng NK450. Actually, ito yung parang talagang isa sa napaka-hot na motor ngayon. Yung NK400 nila na napakabigat, 'di ba? 400cc. Parang aalisin na ata nila, and ang papalit nila sa lineup is yung 450cc version na mas magaang at mas maganda tumunog. So iba kasi yung makina nitong NK450 eh. So parang katunog nitong NK450 yung mga MT-07, Yamaha R7, di ba? So iba to tumunog. Parang talagang nananahol tong NK450. Tapos in terms of styling, grabe, napaka-pogi, napakatulis ng mga kanto. Ang futuristic at an affordable price pa rin syempre. From 200 plus kg na NK400, pinalitan nila ng almost 160 kg lang ata tong NK450 eh. Diba, imagine, mas malakas ka na, mas magaang ka pa. Ito yung nakakatuwa sa mga ganitong instances na may bagong competitor, diba? Hindi lang puro top 4 Japanese brands. Tignan nyo, Chinese brand CF Moto, nag-i-introduce sila ng mga bagong motor na competitive yung pricing. So mas talagang kakayanin nating mga Pinoy. Next naman sa pila ay ang Kawasaki Z400. So taking the number 5 spot. Syempre hindi pa rin mawawala yung Japanese top brands natin. 279,000. So sa top 4 na Japanese brands sa bansa, itong Kawasaki talaga yung medyo mas nasa lower side magpresyo eh, kumbaga, versus Yamaha, Suzuki, Honda. So itong Kawasaki Z400, isa siya sa Japanese brand na napakamurang 400cc. 279,000 lang, gawang Kawasaki na. Ito, wala tong partnership sa kung anumang brand, sa Bajaj, wala. Talagang purely Kawasaki tong Z400. Same engine siya ng Ninja 400. So kung mas kilala nyo yung motor na Ninja 400, ayun, ito yun, same na same sila. Frame, engine, lahat. Fairings lang, pati handlebar pinagkaiba nila. Kawasaki na, 'di ba? Parang kung reliability na lang rin yung titignan mo, hindi ka matatalo sa isa sa big 4 Japanese bikes. Kawasaki na 'yan. So next sa pila, bagong-bago ito, kakapanood ko lang to neto kay Boss Jow, ang CF Moto 450 CLC. Itong 450 CLC na to, same engine siya nung bagong 450 NK. Talagang same na same engine, cruiser setup lang siya yung 450 NK kasi naked setup yun. Parang ito yung mga nakikita yung mga Honda Rebel, ganun, Kawasaki Vulcan, yung medyo mababa yung seat height na mataas yung handle. Presyo na itong CLC nasa 287,900. Yung binabayaran kasi sa cruiser bukod sa styling, yung comfortability. Kasi ang cruiser talagang pang mga malayo ang biyahe talaga yan.
habang nagmomotor ka, parang nakaupo ka lang sa sopa, ganun. Next naman, KTM Duke 390. Isa sa mga pinaka-poging motor sa lineup. Napopogian talaga dito sa KTM Duke 390 kasi ito yung designing nila, yung styling nila, parang napaka-toolist na, parang kutsilyo yung mga motor nila eh. So grabe yung tools, grabe rin yung colorway. So black na may orange na may something, diba? Tas kitang-kita yung trellis frame. So ito naman gawang KTM. Siyempre, hindi man siya Japanese or Chinese brand. Gawa siyang KTM. Anong bansa ba yung KTM? Austrian brand. Di ko sure pa, correct na lang. Pero KTM, isa na rin sa established company talaga yan, motorcycle brand. And for only 289,000, nakaka-KTM Duke 390 ka na, gawang KTM. So next naman sa pila, taking the number 7 spot, ang Bristol Assassin R400. Siyempre, gawang Bristol na naman. Ito yung 400cc naked bike ng Bristol. Bago lang rin to. So nakita ko lang rin to kina Boss Red Sweet Potato. So for 298,000, 'di ba? Bristol Assassin R400. So itong Bristol Assassin 400, wala rin ako masyadong masabi dito kasi talagang napapanood ko lang rin siya, pero sinama ko pa rin sa listahan para at least visible sa inyo, visible sa atin na nakakapanood na merong ganitong motor coming from Bristol, 'di ba? So next sa pila, CF Moto na naman. Yung linya ng 450 nila, pero ito yung 450 SR na. So ito na yung sports version. Kung kanina NK yung naked bike, 'di ba? Tapos CLC yung cruiser, ito namang SR yung sports version. So sports bike version siya ng 450 lineup nila. So same engine, talagang naka-sports fairing ka lang and clip-ons. So medyo mas sub-sub ka dito, talagang pang racing yung style mo dito. For only 299,000, 'di ba? Yan na yung huli sa pila kasi ang listahan natin below 300k. Ito sagad-sagad na 299,000. Yun lang, napaka-ikling kwentuhan. Wala rin ako masyadong experience pa sa mga motor na to, pero talagang sila yung talagang competitive pong presyo eh. Talagang kung affordable na lang rin ng titignan, 'di ba? Yan na yung mga nasa pila. Tapos maaaring sa iba hindi man ganun kakilala tong brands na to, pero nagsisimula na silang gumawa ng pangalan din dito sa bansa, kaya good to check. So check out nyo yung mga bikes na yan. Pa-comment na lang rin sa baba, pati kung kayo may personal experience kayo dito sa motor, pa-comment na lang rin para at least knowledge sharing tayo dito. Share tayo ng mga experiences and kaalaman. So yun lang po, maraming salamat. Mabilisang shoutouts po tayo. Shoutouts po kay Sir John Paul Galyarte, so isa sa mga napaka-solid na laging nakasupport sa atin. Shoutouts po kay Jack on Wheels TV, kay GHO784, kay JPV Trader, kay Ryan Paul Yalop. Shoutout sir kay Romel De Castro, yan napaka-solid. Kay Judy L Makatumbas, shoutout sa inyo, lipat tayong video. Shoutouts kay Go Giller Gamer, yan isa pang solid. Kay J Dave, JK Honda, Sound Lab Music, kay Quadi YT, kay Brody, yan shoutout sa inyo. Kay UG, kay Chill Doge, Okami, kay Supreme Rain Reyes, kay John Norvic Tapawan, kay Arnold Jansen Rosaka, yan shoutouts po. Kay Chris RG Capulso. Yan, so marami pa pong ibang video na try nating shoutouts next time, pero sa ngayon yan muna. Punta muna tayo sa ating main agenda ngayong gabi.